Kinukulam ka ba? Maaari, kaya ka nag-stay dito kasi may mga katanungan ka ukol sa kulam. Alam naman natin na sa Biblia ay nakasaad ang mga mangkukulam. Kung kaya't sa episode na ito ay ipapaliwanag ko sa inyo, ano nga ba ang kulam? Napapansin natin na halos parang tumataas ang bilang ng mga nakukulam. Ayon sa isang kolehiyo sa Stony Brook Medical College sa New York, sa USA, sila ay nagkaroon ng konklusyon na pinag-aralan nila ng husto na ang kulam talaga ay nakakamatay. Sa oras na ito ay magbabahagi ako sa inyo ng mga kaalaman ukol sa mga kulam, barang, at iba't ibang klaseng orasyong itiman na ginagamit sa mga tao o sa mga kaluluwa ng mga taong biktima. Dahil sa dumadami na ang nakakaalam ng pangkukulam ay marami na rin ang nabibiktima nito. Ang mga nakukulam ay minsan na hindi nila namamalayan na sila na pala ay nakukulam. Ang nakukulam ay nawawasak ang kanilang pag-iisip at kung minsan ang kanilang kalusugan. Ang iba pa nga ay nagtatangkang magpakamatay dahil sa labis-labis na sakit at paghihirap na kanilang nararamdaman. May mga tao na hindi nila alam na sila pala ay kinukulam na. Nararanasan nila ito minsan sa kanilang kalusugan. May mga sakit na hindi maintindihan ng siyensya at halos hanapin nila ang dahilan, pero halos lahat ay negatibo. Ginagawa ng mangkukulam na pahinain ang iyong katawan. Ginagawa niyang palalain ang iyong sakit at karamdaman. Sa tuwing sila ay nakakapatay ng isang individual o nakakapatay ng mga may sakit at karamdaman sa pamamagitan ng kulam, ay tumataas ang kanilang ranggo sa kanilang pangkukulam. May ibibigay ako sa inyo na isang talata na nagsasabi kung paano nila ginagawa ang kanilang pangkukulam. Ayon dito, ay may iba't iba silang klaseng gamit na ginagamit para sa pangkukulam. May mga iba't ibang klase silang manika. Kung minsan ay gumagamit din daw sila ng tinatawag nating voodoo at iba't ibang hayop na ginagamit naman nila sa inyong mga picture. O kung minsan naman ay pangalan at birthday ay nagagawa na rin daw nila. Napaka-interesado nitong ibinahagi dito sa aking na-research. Ang ginagawa kapag daw po gumagamit sila ng manika, ginagamit nila ito sa isang persona na bibiktimahin nila. Pwede daw itong gamitin sa mga baro, picture, kuko, mga gamit na ginagamit ng isang individual. At kung hindi naman sila makakuha ng anumang gamit ay pwede sa kanilang pangalan o date of birth para gumawa ng manika na malalagyan ng koneksyon sa isang tao na bibiktimahin nila. Ayon dito, ang pinakadibdig ng manika ay iniiwan nilang bukas para sa pinakahuling ritual. Ang ritual ay ginagawa sa pamamagitan ng pagkuha ng puso ng isang hayop na buhay. At ito ay inilalagay para maging puso ng manika. At sa puntong ito ay magsisindi sila ng kandila para ma-infuse ang buhay ng bibigtamahin papunta sa manika. Na ginagamitan pa daw nila ng invisible psychic cords upang mabuhay ang koneksyon ng biktima at ng manikang gagamitin.
Kapag ang life force ng manika at ng taong kukulamin ay konektado na, gumagamit na ang mangkukulam ng karayom. Tinutulak ito sa isang specific acupuncture point para ma-break ang energy system ng biktima. Habang tinutusok ang karayom, mararamdaman ng biktima ang bawat pagbaon ng karayom sa loob ng kanyang katawan. Ayon dito, ang biktima na kahit ilang libong milya ang layo ay makakaranas ng sunod-sunod na atake. At lalo daw itong bumibisa kapag nakakaharap, napapakain, napapainom, o nahahaluan ng abo ng isang patay na tao ang kanilang pagkain. Nakaka-infuse ng negativity charge na energy at nakakapagbigay ito ng unlimited control sa mangkukulam sa pag-iisip at katawan ng bibiktimahin. Ang pinaka-focus ng mangkukulam ay sirain ang immune system ng biktima. Nakasaad sa Biblia na ang mga mangkukulam ay totoo. Ayon sa Ezekiel 13 verses 19, "At inyong nilapastangan ako sa gitna ng aking bayan dahil sa mga dakot na sebada at dahil sa mga putol na tinapay, upang ipahamak ang mga kaluluwa na hindi marapat mamatay." At ayon naman sa Ezekiel talata 13 verses 20, "Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito, ako'y laban sa inyong mga unan, na inyong ipinanghahanap ng mga kaluluwa, na paliparin sila, at ang aking mga lalabnutin sa inyong mga kamay, at aking pawawalan ang mga kaluluwa. Sa makatuwid bagay, ang mga kaluluwa na inyong hinahanap upang paliparin." Kung sa tingin mo ikaw ay binibiktima na ng masamang salamangka o pangkukulam, ito ang mga indikasyon na tutulong sa iyo upang maintindihan mo ang inyong kalagayan. Kung nagustuhan mo ang